Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating YouTube channel, ang Haring Solomon Channel. So kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, maaari niyo pong bisitahin yung ibang uploaded videos at yan po ay talagang ginawa para sa atin. So ngayon po, ang pag-uusapan naman natin ay ang pag-compute ng volume ng slab. So marami pong klase ang slab, pero yung i-compute natin ay yung conventional slab na kalimitan na ginagamit or nakikita natin lalo na sa mga residential building. So pag sinabing conventional slab, ito ay supported ng beams and columns. Tanong, di ba lahat naman ng slab is supported ng beams and columns? So meron po mga slab na walang beams, tulad ng flat slab. Pero bago tayo lumalim sa usapang slab, ilista po muna natin ang kailangan natin ng mga data sa pag-compute ng materyales. So ito po yung mga kailangan natin. Designation. Anong schedule ng slab? Ito ba ay S1 or S2? Length. Ano ang length ng slab natin? Width. Anong size ng width ng slab natin? Thickness. Anong size ng thickness ng slab natin? Class of concrete. Kung anong class ang gagamitin natin. Iba't ibang class po meron ng concrete, depende sa paggagamitan. So dito na rin natin malalaman kung ilang bags ng cement ang kailangan natin, ilang cubic meter ng buhangin, at ilang cubic meter ng gravel ang kailangan natin, gamit ang data na nasa table. Number of items, kung sakaling meron na magkakatulad na slab, parehas ng length, width at thickness. So simulan na po natin i-compute ang slab natin. Dito sa plan natin, makikita natin kung anong schedule meron ng slab natin. Ito po ay depende sa design ng structural engineer. Take note po, mahalaga po ang role ng structural engineer sa pagdidesign ng bahay natin. Kaya kung magpapagawa po kayo ng bahay, dapat ang structural drawing ay pirmado ng ating magagaling na rehistrado at lisensyadong engineer para siguradong safe at di masayang yung pinaghirapan natin. So umpisahan po natin i-compute ang S2-1. Para makuha natin yung volume, gamitin natin yung formula na length times width times height. Sabi dito, meron daw siyang length na 0.93 meters. May width na 0.85 meters. Kung mapapansin nyo, sa pagkuha natin ng dimension, di na natin sinama yung part ng beam. Kasi na-compute na natin yung part ng beam natin sa last video natin. Tapos yung thickness ng slab na yung magiging height natin. Meron daw siyang thickness na 0.15 meters. Ibig sabihin yung S2-1, meron daw siyang 0.12 cubic meter. So same procedure and formula ang gagawin natin sa ibang slab. Paano kung ang slab natin ay irregular shape? Katulad ng slab natin dito. Para makuha natin ang surface ng slab, gagamitin natin ang formula ng trapezoid. Ito yung formula ng trapezoid. A plus B divided by 2 times height. So, palitan lang natin ng given value yung formula natin. So, ibig sabihin, meron daw siya na 6.23 square meter. Tapos, saka natin siya i-multiply sa thickness na 0.15 meters. Ibig sabihin, meron daw siya na 0.93 cubic meters. So, same procedure and formula din ang gamitin natin sa isang slab na irregular shape. So, ito na po yung total volume natin. Next, compute naman natin kung ilang semento, buhangin at gravel ang kailangan natin. So, balikan natin yung table ng concrete mixture proportion para malaman natin kung ilang semento, buhangin at gravel ang kailangan natin. Sabi dito sa table, kung slab ang paggagamitan natin, kailangan natin ng class A. Sa class A, meron siyang proportion na 1:4. Ibig sabihin, 1 part of cement, 2 parts of sand, and 4 parts of gravel. Take note po, ito po ay para sa 1 cubic meter. Ibig sabihin, sa 1 cubic meter, kailangan daw natin ng 9 bags of cement, 0.50 cubic meter of sand, at 1.0 cubic meter of gravel.
So paano ba natin malalaman ang sukat ng buhangin at gravel? Pwede nyo pong balikan yung video ko sa footing para malaman natin ang pagkuha ng tamang sukat ng buhangin at gravel. Para makuha natin ang bilang ng semento, i-multiply natin ito sa 9. Ibig sabihin, kailangan natin ng 1.07 bags of cement. Para makuha natin kung ilang cubic meter ng buhangin, i-multiply naman natin ito sa 0.5. Ibig sabihin, kailangan natin ng 0.06 cubic meter ng buhangin. Para makuha natin kung ilang cubic meter ng gravel, i-multiply naman natin ito sa 1.0. Ibig sabihin, kailangan natin ng 0.12 cubic meter ng gravel. So, same procedure and formula ang gagamitin natin sa mga natitirang slab natin. So, ito na yung total volume of concrete, total bags of cement, total cubic meter of sands, at total cubic meter of gravel sa mga slab natin. Para sa wastage, mag-add lang po tayo ng 5%. So maraming salamat po sa pakikinig. Stay safe and God bless po.